Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang lalaking simpleng buhay lang ang gusto ngunit isang araw nilapitan ito ng dating kasintahan na isang agent upang hingi ng tulong niya na pigilan ang terorismo. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang The Union. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan ang organisasyong tinatawag na The Union na may pagkakahalintulad sa CIA ay nagsasagawa ng operasyon upang mabawi ang intelligence ng gobyerno mula sa isang takas na CIA na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon ng mga individual na nagsilbi sa mga kaalyadong bansa sa kanluran. Ang The Union ay pinamumunuan ni Tom Brennan kasama ang kanyang mga agent sa field na si Nick Faraday at Roxanne Hall na nagmamasid sa paligid. Mabilis lang nilang nahuli ang target at matagumpay na nakuha ang briefcase. Ngunit nang palabas na sila biglang sumabog ang sasakyang nag-aabang sa kanila sa labas na ikinagulat ng lahat. Wala na silang pagpipilian kundi humanap ng ibang madadaanan kaya nag-improvise na ang mga ito patungo sa extraction point subalit isa-isang nalalagas ang mga agent. Sumunod din si Roxanne upang tulungan sana silang ngunit may nakaharap itong mga kalaban sa daan. Mag-isa na lang nakarating si Nick sa extraction point matapos maubos ang mga kasamahan niya subalit napatay din ito bago pa dumating si Roxanne at nakuha ang intel. Samantala sa New Jersey, si Mike McKenna ay simpleng tao lang na nagtatrabaho bilang isang construction worker at masaya na sa buhay niya na mayroon ito kasama ang mga kaibigan. Isang gabi sa isang bar habang nagiinuman sila ng mga kaibigan, nasa labas si Roxanne para sa binabalak niyang kunin ito para sa kanilang misyon. Nang mag-isa na lang si Mike dumating si Roxanne na ikinagulat nitong makita siya ulit, dati silang magkasintahan noon na may 20 taon na ang nakakaraan. Nagkwentuhan sandali ang dalawa sa buhay na mayroon sila ngayon at pagkatapos inaya ito ni Roxanne para magpunta sa ibang lugar. Nagtungo sila sa dating pinupuntahang lugar nung sila pa at pinaalala ni Mike ang nakaraan pero tinurukan siya ni Roxanne ng pampatulog. Nang magising siya kinabukasan nagtataka na lang si Mike kung nasaan na ito. Dumating si Roxanne at pinaalam na nasa London siya ngayon na sobrang ikinagulat nito dahil inaalala niya ang naiwang trabaho. Lumabas siya ng hotel at nakilala ang boss ni Roxanne na si Tom, ibinigay sa kanya ang susi nito para kumain ng almusal. Habang nasa biyahe sinabi nito kay Mike ang organisasyon nilang tinatawag na Union. Nabulilyaso ang operasyon nila noon kaya siya nasa London ngayon dahil kailangan nila ito para mabawi ang top secret information na tinangay ng dating CIA agent. May nalaman silang impormasyon na balak itong ibenta ng nagngangalang Juliet Quinn alias The Auctioneer sa black market para sa isang mystery seller na may kinalaman sa pagpatay sa mga agent nila. Sa loob ng 2 linggo gaganapin ang auction at kailangan nilang makasali, siya ang kailangan nilang gumanap sa operasyon dahil wala pa itong kahit anong record. Ngunit hindi sigurado si Mike kung para siya dito, binigyan ito ni Tom ng buong araw na pag-isipan ang pinapagawa sa kanya. Lumabas si Mike at Roxanne para mag-usap sa nangyari dahil hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya ito lumapit matapos siyang iwanan nito noon. Sinabi ni Roxanne na alam niya ang kakayahan nito at siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Ngunit tila ayaw pa rin itong pumayag kaya binigyan niya na lang si Mike ng tiket pauwi. Kinagabihan laking gulat na lang ni Roxanne na dumating si Mike at tinanggap na ang alok. Agarang sumalang si Mike sa 2 linggong pagsasanay na ang normal ay 6 na buwan, dahil ito lang ang oras na mayroon sila iba't ibang pagsubok ang pinagawa sa kanya na kailangan nitong magawa bago pa dumating ang araw. Matapos ang ilang araw na training nagpulong na sila para sa simula ng misyon. Ang auction ay magaganap sa pamamagitan ng remote device na balak nilang bilhin at si Mike ang gagawa. Sa araw ng palitan agarang naghanda ang mga Union agent upang siguraduhin na makuha ang pakay na device, pinakilos na din si Mike para dalhin ang pera sa lugar ng transaksyon. Ngunit habang nag-aantay siya doon may lalaking lumapit na hindi nila kilala, kasama pala ito ng auctioneer para dalhin siya sa lugar kung saan gaganapin ang palitan. Hindi na makontak ng Union si Mike at bigla ding may dumating na mga kalaban. Agarang bumaba si Roxanne upang sundan ito maging ang ibang mga agent sinusubukan siyang mahanap. Dinala si Mike sa isang shop para sa transaksyon, nakatanggap na lang ito ng tawag mula sa nakatagong telepono sa ilalim ng mesa at pinapunta ito sa banyo.
Pagdating doon nakaharap niya ang isang lalaki habang abala naman si Roxanne na masundan siya, binilang ng lalaki ang dala nitong pera at nang masiguradong kumpleto iniwan siya doon. Nang hanapin ni Mike ang device na binayaran niya, sinabi sa kanya ni Queen na ito ang gamit niyang telepono. Agarang lumabas si Mike ng shop ngunit may dumating na mga Russian, buti na lang dumating si Roxanne at iniligtas ito sa mga kalaban. Nagsidatingan pa ang mas madami kaya pinakilos na ng Union ang mga agent upang tulungan sila. Pinauna ng tinatakas ni Roxanne si Mike dala ang device ngunit hinabol siya ng mga kalaban na balak makuha ang dala niya. Nakabunggo ito ng tao na muntik na niyang ikahuli kung hindi dumating ang ibang agent, subalit may umatake sa kanyang babae na magaling sa pakikipaglaban. Nahulog ang dalawa sa isang bahay at nabitawan ni Mike ang hawak niyang device. Nang kukunin na niya ito inatake siya ng babaeng Russian at nahulog ang device sa tubig. Muntik nang mapahamak si Mike buti na lang dumating si Roxanne para iligtas siya, naglaban ang dalawa hanggang sa mapatombo ito ng agent at agarang umalis. Subalit dahil sa pagkabasa ng device hindi na nila ito mapapakinabangan, hinala ng kanilang tech engineer na si Foreman may humuhudas sa kanila dahil lagi na lang pumapalpak ang operasyon, pero hindi naniniwala si Tom at may tiwala siya sa lahat ng kasamahan. Dahil sa pagkawala ng device hindi na sila makakasali sa auction na magaganap. Naalala ni Roxanne na may 5 pang ibang grupo na may hawak ng device, naisip nitong magnakaw na lang sila para makasali. Dahil wala na din silang ibang pagpipilian sumang-ayon na si Tom at binigyan sila ng oras para magpahinga muna. Kinabukasan plinano na ng Union ang gagawing pagnanakaw at ang North Korean ang kanilang napili dahil may impormasyon na sila sa mga ito. Agarang kumilos ang mga agent upang pasukin ang mansyon kung nasaan sila nakatira. Isa-isang pinatumba nila ang mga kalaban sa loob habang sinabi ng kanilang surveillance agent ang kinaroroonan ng mga ito. Sinubukang tumakas ng isang lalaki na agarang hinabol ni Roxanne, buti na lang naroon si Mike sa ibaba at napatulog ang kalaban. Matagumpay na nakuha nila ang device ngunit hindi na makontak ni Roxanne ang surveillance agent, pagbalik sa sasakyan na abutan na lang nila itong wala ng buhay. May nakita din silang iniwang photo card ng London, hinala ni Roxanne na alam na ang kinaroroonan nila kaya pinalikas niya ang mga nasa headquarters ngunit huli na ang lahat. Hinala nilang kagagawan ulit ito ng mga Russian spies, hindi naman sang-ayon si Foreman dahil napaka-imposible nitong mangyari. Bigla na lang ding tumawag si Tom matapos itong makaligtas at pinayuhan silang magtago na muna. Nagtungo si Roxanne at Mike sa isang safe house ng Union para magpahinga. Kinabukasan napanood na lang nila sa balita na electrical spark lang ang dahilan ng pagsabog ng kanilang headquarters na mukhang hindi kapani-paniwala. Agarang nagtungo ang dalawa sa pansamantalang headquarters ng Union dahil malapit nang magsimula ang auction at balak nilang i-track ang lokasyon ni Queen. Naroon din ang CIA para sa bidding na magaganap ngunit nagbanta itong pagpumalpak ulit sila tapos na ang Union. Agarang naghanda si Roxanne kasama si Mike para sa misyong hulihin si Queen, magsisimula na din ang auction kaya sinusubukan ng i-track ni Foreman ang lokasyon nito. Kumilos na din agad si Roxanne matapos unti-unting matrack ni Foreman ang lugar, tinaasan naman ng tinaasan ni Tom ang bid niya sa auction para lang mapatagal at mahanap si Queen. Ngunit hindi naging madali ang pag-track sa lokasyon ng auctioneer kaya napilitan ang CIA agent na magbid ng malaking halaga para lalong tumagal hanggang sa nahanap din sa wakas ni Foreman ang auctioneer. Doon na ito naabutan ni Roxanne kasama si Mike at pinalabas ang intel. Isinama sila nito sa apartment niya kung saan nakatago ang briefcase na naglalaman ng intel. Matagumpay na nakuha ni Roxanne ang briefcase at nakumpirmang ito nga ang hinahanap nila. Ngunit nang paalis na sila sa lugar may kumatok sa labas. Nang tingnan ito ni Roxanne laking gulat na lang niya nang makita si Nick dahil ang alam niya na patay ito noon sa operasyon. Sinabi ni Nick na may nag-set up sa kanila nung araw na iyon at si Tom Brennan ang itinuturo niyang may gawa, pero hindi sang-ayon si Roxanne sa ginawa niyang pagkukunwaring patay. Gusto lang daw niya itong protektahan kaya inalampa niya muna ang lahat ng itinatago ni Tom. Nakisali na si Mike upang wag maniwala si Roxanne sa sinasabi nito ngunit ibinulgar ni Nick na mag-asawa pala sila dati. Gusto ni Roxanne ang patunay na si Tom nga ang traidor, nasa intel daw ito na hindi dapat makuha at hiningi ang tiwala niya na ibigay ang intel sa CIA, magkita na lang daw sila sa tulay bukas ng umaga para sabay na makipagkita sa CIA, pinaiwan na din niya ang auctioneer at siya na ang bahala.
Pag-alis ng dalawa nagtalo pa ang mga ito dahil sa nalaman ni Mike na nag-asawa na pala si Roxanne at wala siyang kaalam-alam, bumaba si Mike at sinabing magkita na lang ulit sila sa high school reunion. Kinabukasan mag-isa na lang si Roxanne na nagpunta sa tulay, pero dumating doon si Mike na hindi rin siya matiis at para na din tapusin ang misyon. Habang nag-aantay sila doon tumawag si Nick at inaming siya talaga ang totoong traidor sa union para sa pera. Kasabwat niya si Queen at ipinagpalit nito ang briefcase nila para ibenta niya sa Iranian ang intel sa malaking halaga. Dumating naman doon ang mga CIA matapos silang iset up ni Nick, pero bago pa sila mahuli ng mga ito tumakas si Roxanne at Mike sa pagtalon sa ilog. Agaran ding hinarang ng CIA ang barko na dumaan sa pag-aakalang naroon sila, sinadya pala nila ito upang makatakas. Nilagyan pala ni Roxanne si Nick nung gabi ng tracker upang madali itong mahanap, kaso ang problema niya wanted na sila sa otoridad kaya mahihirapan silang makasakay ng eroplano. Tinawagan ni Mike ang kaibigan niyang nagtatrabaho sa airport para humingi ng tulong, pinasakay sila sa isang container para sa cargo plane at nakalipad sila ng walang nakakaalam. Sa mga oras na iyon nasa kustodiya na si Tom ng CIA, binalaan niya ito na habang nakaupo lang sila doon nanganganib ang buhay ng bawat individual ng agency na nagsisilbi sa militar pag napunta sa terorista ang intel. Kinalaunan dumating na ang dalawa sa Istria kung nasaang bansa si Nick nagtungo, nagnakaw si Mike ng sasakyan upang masundan ito sa pamamagitan ng GPS tracker. Nang marating na nila ang lugar nakita nila itong sakay sa yate kasama si Queen na karelasyon niya pala. Sinundan ulit nila ito sa pamamagitan ng tracker kung saan may dumaan sa kanilang convoy ng mga Iranian terrorist na balak bumili ng intel kay Nick. Sa bayan nakipagkita si Nick sa katransaksyon niyang terorista, bago pa matuloy ang palitan dumating si Roxanne upang pigilan ito habang nasa paligid naman si Mike nag-aantay. Nang malaman din ang Iranian na may nangyayaring hindi maganda pinutol na nito ang negosasyon. Doon na nagkapang-abot ang dalawang panig at dumating din si Mike upang itakas ang intel. Naiwan naman si Roxanne para hulihin si Nick sa mga kasalanan niya, ayaw ding masangkot ni Queen sa kanila kaya iniwan niya si Nick doon subalit nanlaban ito at tumakas. Samantala hinahabol si Mike ng mga Irani ang nakamotor, nagawa niyang mapabagsak ang mga ito ngunit hinarang siya ng pinuno nila. Tumakas si Mike sa pag-akyat sa pader patungo sa bubungan ng mga bahay, hinahabol naman ni Roxanne si Nick ngunit tuluyan na siya nitong natakasan. Kasalukuyan ding nakaharap ni Mike ang mga Iranian habang patungo na si Roxanne sa kinaroroonan niya. Iniligtas siya ng agent pero nahulog ang briefcase sa ibaba kaya nakuha ng kalaban buti na lang dumating si Roxanne. Pero nahulog ulit ang briefcase sa ibaba, mabilis itong kinuha ni Mike at sa tulong ni Roxanne napatay nila lahat ng mga kalaban. Nang paalis na sila biglang nahuli si Roxanne ni Nick at nagbantang papatayin ito kung hindi ibigay sa kanya ang intel. Ayaw pumayag ni Roxanne na ibigay ito kahit kapalit pa ang buhay niya pero hindi pumayag si Mike. Dumating din ang Iranian kaya itinakas na ni Mike ang intel habang nagnakaw naman si Nick ng sasakyan para habulin sila, nanguha din si Roxanne ng masasakyan niya. Hinahabol pa din si Mike ng kalaban at naabutan ito. Sumakay siya sa harapan ng kotse ng Iranian hanggang bumangga sila at napasok siya sa likuran ng sasakyan at nakulong. Bago pa makuha ng kalaban ang intel dumating si Nick at itinakas ito. Hinabol siya ni Roxanne habang sinundan din sila ng Iranian gamit ang sasakyan kung nasaan nakulong si Mike. Nakausap siya ni Roxanne pero hindi niya alam kung nasaan ito habang naghahabulan silang tatlo. Hanggang sa nalaman din ni Roxanne na nasa loob ito ng trunk ng Iranian. Nagawa namang makalabas ni Mike at nilabanan ang terorista. Nang makita ito ni Roxanne binunggo niya ang likuran ng sasakyan nito kaya umikot ang kotse at doon nahulog ang Iranian, si Mike na ngayon ang nagmamaneho at sumunod sa kanila. Habang naghahabulan din si Roxanne at Nick nagkabungguan ang dalawa dahilan ng pareho silang umikot at tumirik ang sasakyan ni Roxanne. Si Mike naman ngayon ang humabol sa kanya habang pilit nitong pinaandar ang sasakyan at nakasunod din. Ngunit binunggo ni Nick ang sasakyan ni Mike dahilan ng dumiretso ito sa bangin, agarang huminto si Roxanne nang makita niya ang nangyari na inakalang napatay si Mike pero nakaligtas pala ito. Pagkatapos hinabol na ulit nila si Nick na alam nilang sa yate lang ito pupunta, nag-shortcut na ang dalawa para mabilis na makasunod. Pagdating ni Nick sa daungan habang nag-aantay sa yate dumating na sila Roxanne at binunggo ang sasakyan niya, sinubukan pang tumakas ni Nick pero wala na siyang ibang mapupuntahan pa.
Kinumbinsi niya na lang si Roxanne na maaari silang kumita ng malaki sa pagbenta ng Intel na magpapabago sa kanilang buhay, pero hindi sumang-ayon si Roxanne at tinuluyan na ang dating asawa. Kinalaunan nakabalik na si Mike sa New Jersey para dumalo sa kasal ng matalik na kaibigan. Dumating din doon si Roxanne para makita siya at napagtanto nilang nagmamahalan pa din silang dalawa. Nang aalis na sana ito, naroon din pala si Tom na ikinagulat ng dalawa. Binigyan sila nito ng 3 araw na bakasyon dahil ganap na ngayon si Mike bilang agent ng union. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!